Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. So for today's video, we will solve another motion problem na nanggaling sa 1001 Solved Problems in Engineering Mathematics, Day 4, number 189. So lumabas ito noong sa EE board ng April 1997. Okay, so here's the problem. A train, an hour after starting, meets with an accident which detains it an hour, after which it proceeds at 3/5 of its former rate and arrives 3 hours after time. But had the accident happened 50 miles farther on the line, it would have arrived 1.5 hours sooner. Find the length of the journey. So mga choices natin, 910/9, 800/9, 920/9, or 850/9 miles. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's start. So, para ma-solve to, i-drawing muna natin yung figure natin. So, yung kung saan nag-start and then saan matatapos. Okay? So, kunwari, dito mo mag-i-start yung train. Yan. So, dito yung mag-i-start ng train. So, tapos, dito siya matatapos. So, hanggang dito sa dulo. And then, nagkaroon daw ng accident. So a train, an hour after starting meets with an accident which detains it an hour. So let's say dito nangyari yung accident sa point na ito. So ito yung total distance natin. Ito dito nagsimula at dito matatapos. So i-ano natin yon, i-let natin yon as ito yung D. Okay, so ayan yung D natin. Ang formula ng distance ay ayan, rate times time, RT, or sa iba, S equals VT, pag velocity. Ayan, so hatiin natin sa dalawa ito, itong total natin na distance. So hatiin natin sa dalawa. So dito nangyari yung accident. Okay, so therefore, itong isang part na ito, lagay natin ito D1, D sub 1, distance 1. And then itong isa naman dito is distance 2, D sub 2. So syempre, ang total niyan, D1 plus D2 ay total niyan ay itong malaking D. So yung total na distance. Okay, so isolve natin yung mga time natin dito. So ang sabi, after an hour, starting meets with an accident which detains it an hour, after which it proceeds 3/5 of its former rate. So let's say ang rate nitong sa D1, yung normal rate niya, let's say yun ay R. Okay? So dito sa after ma-accident, mababawasan yung rate. So yung R sub 2 natin, yung pangalawang rate natin ay 3/5. 3/5 of its former rate. So magiging 3/5 times itong original rate natin na R. Okay? So tapos ilan ba ang time dito? So T sub 1 and T sub 2, compute natin yung may given na time dito. So a train an hour after starting. So therefore, ang time dito sa distance 1 natin, D sub 1 ay 1 hour. So dito sa kabila, so nabanggit ba yung time dito sa kabila? So sabi, 3/5 of its former rate and arrives 3 hour after time. So 3 hours after time yung dito sa dito. So isosolve natin yung T sub 2 dito. So isolve muna natin tong D sub 1 gamit ang formula D equals RT. So therefore yung D sub 1 natin ay magiging, so formula natin, so dito natin isolve, D sub 1 is equal to RT. So substitute lang natin. So we have, nilet natin yung rate natin dito ay R, and then T sub 1, yung time 1 natin ay 1. So therefore, itong distance 1 natin simula dito hanggang dito kung saan nangyari yung accident, ang D sub 1 natin ay equal sa R. Okay, so tapos ano naman yung magiging formula natin dito sa D sub 2 natin? So yung total distance natin ay ito yan, yung D, yung malaking D. So itong distance sub 2 natin, isa-subtract lang natin. Subtract natin. So yung total ay D, yung malaking D. Then ima-minus natin itong D1. So ang D1, na-solve na natin, ang value ng D sub 1 ay kung ano yung rate. So therefore, itong D sub 2 natin, so simula dito hanggang dito ay D minus yung D sub 1 which is R. So D minus R ang value nitong D sub 2. So ngayon isolve natin itong T sub 2. May given na tayo na distance tsaka yung rate natin. So therefore itong T sub 2 natin,
So from this, d equals RT, ang magiging formula para sa time ay equal sa divide both sides by R. So therefore, we have d over R. Yung magiging formula para dito sa T sub 2. So d sub 2 over R sub 2. So i-substitute natin yon. So d sub 2 natin is d minus R. Ayan, d minus R over yung R sub 2 natin ay 3 over 5. 3 over 5R. Okay, so complex fraction yan. So pwedeng i-simplify pa natin to para mawala yung complex fraction. So magiging d minus r yan. Ito, lagyan natin ng denominator na 1. So d minus r, may denominator yan na 1. Tapos itong fraction bar, gawin nating division. So divided by 3/5 r. So pwede yung isulat as 3r over 5. So paano ba tayo nagdi-divide? So pag nagdi-divide, di ba, nagiging ano yan, d minus r over 1, yung division magiging multiplication, tapos baligtarin natin to, magiging 5 over 3r. So therefore, pag na-simplify ito, so yung t sub 2 natin ay magiging, so pagsamahin lang natin to 5 times d minus r. So we have 5 times d minus r all over 1 times 3r. So we have 3r. Okay, so ngayon, i-solve naman natin yung time. Meron na tayong t sub 1 and then meron tayong t sub 2. So kunin natin ang total time. So ano yung mga time dito? Ito yung magiging first equation natin. So yung total time natin dito sa t sub 1, so that is equal to, meron tayong 1 hour dito sa d sub 1. So we have 1 plus, ang sabi dito, an hour after starting meets with an accident which detains it an hour. Okay? So yung time niya pag-travel papunta dito sa accident ay 1 hour. Tapos na-detain ng 1 hour. So magpa-plus tayo ng 1. And then, ipa-plus natin ngayon yung time dito sa D sub 2. So yung time sa D sub 2, so ito na ngayon. Ito na ngayon. So we have 5 times D minus R over 3R. Okay? So yan yung total time natin. Tapos equal daw siya sa yung time natin. So ito yon, D equals RT. So ang sabi, yung total time daw natin ay, so ang sabi dito, after which it proceeds at 3 over 5 of its former rate and arrives 3 hour after time. So ilet natin yung original na time dapat, kung hindi nagkaroon ng accident, equal dapat yon sa T. So ito yon, yung T dito. Kaso ang sabi, arrives 3 hour after time. So mag-add tayo dito ng 3. So tapos, etong T, papalitan natin itong T. So itong T dito, gamit itong original na D equals RT, solve natin yung T. So magiging value ng T dito ay ito na nga, D over R. So itong D over R ay ipapalit natin dito para yung equation natin magiging in terms of D and R. Okay, so simplify lang natin yan. So simplify natin. Ito 1 plus 1 equal na to sa 2, tapos may 3 tayo dito. So subtract lang tayo ng 2 sa both sides. Subtract tayo ng 2 sa both sides. At the same time, itong t palitan natin. So mawawala na itong 1 plus 1, 2 na nga yun, tas minus 2. Okay, so therefore, ito ay i-distribute na natin at the same time. Okay, so therefore, we have 5 times d, we have 5d. 5 times negative r, we have negative 5r over 3r equals, etong t, papalitan natin ng value niya, that is d over r, and then we have 3 minus 2, that will be plus 1. So i-simplify natin, may denominator tayo na 3r tsaka r, so multiply natin both sides of the equation. Both sides of the equation, multiply natin by the LCD, which is 3r. Okay, so multiply parehas sa 3r, so ito makakancel na. So we have 5d minus 5r equals, distribute natin itong 3r. So pwedeng makancel itong r. So matitira dito 3 times d. We have 3d plus 3r times 1. So we have 3r. So masisimplify na natin to. Pagsamahin natin yung d tsaka yung r. So subtract 3d to both sides. Okay, cancel out na ito. And then itong 5r dalhin sa kabila by adding 5r to both sides. So wala na ito. Plus 5r. So therefore, we have 5d minus 3d. That is equal to 2d equals 3r plus 5r, that is 8r. So ang hinahanap dito sa problem natin, so may isa pa, gagawa pa tayo ng isang equation dito. Sa kasunod, ang hinahanap natin,
find the length of the journey. So length ang hinahanap natin, ito yung D. Ito yung hinahanap natin diyan, yung D. So itong equation natin 2D equals 8R, isolve natin dito yung R para maging in terms of D na isa-substitute natin sa pangalawang equation na makukuha natin. So solve for R tayo dito, divide both sides by 8. Okay, so therefore ang value ng R ay equal sa, so lowest term natin ang 2 over 8, magiging siyang 1 over 4. So we have D over 4, yan na ang ating equation number 1. So equation number 1 pa lang yan, magkakaroon pa tayo ng equation number 2 dito, simula dito sa bat. Okay, so equation number 1 natin, R is equal to D over 4. Okay, so ito na yung equation 1 natin, and then panibagong drawing ulit tayo. So ang sabi dito, so dito naman tayo mag-focus sa but had the accident happened 50 miles farther on the line. So yung drawing natin kanina, 50 miles farther down. So ito yung drawing kanina, ulitin natin. Yung kanina, yung drawing natin, balikan natin. Ayan, banda dyan. Banda dito yung drawing. And sabi 50 miles further. So let's say, nandito na siya. So kung dito daw nangyari yung accident. Okay, so dyan nangyari yung accident. So 50 miles further daw yan. So isolve natin na panibagong D sub 1 dyan, tsaka D sub 2. So ano bang formula ng D sub 1 dito sa first? Ang D sub 1 natin ay equal sa R. Equal sa R. So ang sabi 50 miles further, so mag-add tayo dito ng 50. Okay, so ang D sub 1 natin ay equal sa R plus 50. Okay? So R plus 50, so ang total pa rin na to dito sa taas, yan ay yung malaking D. So kung ang D sub 1 natin R plus 50, so ang D sub 2 naman natin dito, subtract naman tayo ng 50. So balikan natin yung kanina, ayusin ko nga lang to, ilagay ko sa gitna. So D sub 1 ay equal sa R plus 50. Ang D sub 2 natin dito sa una ay D minus R. Tapos subtract tayo ng 50 dito kasi 50 miles further nga. So subtract tayo ng 50 dito. So D minus R minus 50 ang D sub 2 natin. D minus R minus 50. Okay, so ngayon isolve natin ang time natin T sub 1 and then T sub 2. Okay, so T sub 1 natin dito and then we have T sub 2. So isolve natin ang T sub 1 natin ay ang T ay distance over rate. So ang distance natin, itong D sub 1, ang distance niya ay R plus 50. I-divide natin. So ito yung D sub 1, distance over rate. Okay? So distance over rate. So ang rate nga natin dito sa unang part ay R. So yan ang T sub 1 natin. Ang T sub 2 naman natin dito, so distance 2. So ito yung distance 2 natin, D minus R minus 50. I-divide natin sa ano yung rate nung sa pangalawa after ng accident, magiging 3/5. So 3/5 ng R. So we have 3 over 5 times R. And then masisimplify ito, magiging complex nga. Itong denominator na 5 ay mapapapunta lang sa taas. So i-simplify natin, T sub 2 is equal to, yung 5 mapapapunta sa taas. So we have 5 times D minus R minus 50 all over 3R. Okay, so yan ang T sub 1 natin and T sub 2. So therefore, ang magiging equation ulit natin, i-total natin yung time. So ang sabi dito, but had the accident happened 50 miles further on the line, it would have arrived 1 1/2 hours sooner. 1 1/2 hours sooner. So i-add natin yung mga time natin. T sub 1 plus T sub 2. So we have R plus 50 over R plus yung T sub 2 natin. So we have 5 times D minus R minus 50 over 3R equal daw siya sa time plus 50 miles further, nakalagay dito yung time 1 1/2 hours sooner. So ito yung original time natin, 1 1/2 hours sooner. So 1 1/2, that is equal to 1 1/2 pag kinonvert sa improper fraction, that is 3 over 2. So ito na ang ating working equation. Okay, so working equation na natin yan. So isi-simplify na lang natin yan. I-multiply natin both sides sa ating multiply both sides
by the LCD. Ano ang LCD natin? We have R here, 3R, and then we have 2. So therefore, 6R ang LCD. So i-distribute lahat, 1, 2, 3, 4, apat na terms dito sa 6R. So 6R divided by R, makakancel lang yung R. So matitira 6, and then we have 6, i-multiply dito sa numerator, R plus 50. Okay, plus 6R divided by 3R, that will be equal to 2. So 2, multiply natin dito sa 5. So magiging 10 times D minus R minus 50 equals 6R times T. So that is equal to 6RT. And then plus 3 over 2. So divide natin 6 divided by 2. 6 divided by 2, that will be 3. And then times 3R. So we have 9R. And then, okay, so parang may kulang pa tayo dito pala, dito sa time natin. Meron pa nga palang detains it an hour, which detains it an hour. So may plus 1 pa palang mangyayari dito. So na-miss natin yung plus 1 dito. May magkakaroon pa dito ng plus 1. Yun yung na-detain ng 1 hour, tas may plus pa dito. So ibig sabihin, magkukulang pa rin tayo dito ng 6R, i-multiply natin dito. So magkakaroon pa tayo dito ng plus 6R. Okay? So na-miss ko yung plus 1 dito. Yung na-detain nga pala ng 1 hour. Okay, so i-simplify natin ito. Tapos itong 6 hour, i-subtract lang natin dito kasi may 9R dito. 6R tas may 9R. So subtract tayo ng 6R to both sides. Subtract tayo ng 6R to both sides. Okay? So subtract ng 6R to both sides para mawala na ito. Ayun, so na-cancel na rin siya, makombine na dito. So simplify natin, distribute lang natin itong may mga parentheses. So 6 times R, we have 6R, plus 6 times 50, that will be 300, plus, so distribute natin yung 10, so we have 10D, minus 10 times R, so we have 10R, 10 times negative 50, negative 500, equals 6RT, and then plus 9R minus 6R, we have 3R. Then, simplify natin, combine tayo ng like terms. 6R, and then meron tayo ditong negative 10R, so we have negative 4R. And then we have 300 minus 500, so that is negative 200. And then we have plus 10D equals 6RT plus 3R. So we have 6R. And then itong T, pwede na natin palitan itong may value tayo ng T galing ulit dito, di ba? So we have D equals R times T. So pwede na nating palitan yung T ng equal yung T sa D, D over R. Okay? So palitan natin itong T ng D, D over R. And then we have plus 3R. Okay, so maka-cancel out lang itong R dyan. So matitira dito ay 6D na lang. Okay, tapos so we have 3R here and then negative 4R. So add tayo ng 4R to both sides para ma-combine yan. So cancel out na ito. Then ito ayusin na lang natin. So we have 10D minus 200 equals 6 times D. So we have 6D plus 3R plus 4R. So that is equal to 7R. And then, subtract 6D to both sides para mapagsama natin ito. Subtract 6D to both sides. So we have 10D minus 6D. We have 4D minus 200 equals 7R. And then may value tayo ng R. Ang R natin from equation number 1, D over R. So dito natin ipagpatuloy. Dito natin ipagpatuloy. Okay, nawala. So, nawala yung, ayan. Okay. So, pagpatuloy natin dito. So, we have 4D minus 200 equals 7R. But the value of R is D over 4 from this equation number 1. So, masisimplify na natin. Multiply both sides by 4 para makancel itong 4 natin dito. So, multiply both sides by 4. So, cancel out na ito. We have 4 times 4D. We have 16D minus 4 times negative 200.
that is equal to negative 800 is equal to 7D. Ayan, so malapit na. Subtract 16D to both sides. Subtract 16D to both sides. So therefore, we have negative 800 is equal to 7 minus 16, that is equal to negative 9D. And then divide both sides by negative 9. So yan na yung final answer natin. Therefore, distance is equal to, tanggalin lang natin yung negative. So therefore, we have 800 over 9. The correct answer is letter B, 800 over 9 miles. Okay, so I hope na nagustuhan niyo explanation ko sa problem na ito. Medyo mahaba ang solution. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga reviewer para sa engineering mathematics. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.